Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan at kaibigan ay ito pong usapin dito sa West Philippine Sea. Mukhang ito nababaon na tayo sa mga utang natin sa pagbibigay balita, opinion o reaksyon dito po sa kaganapan sa West Philippine Sea. Yung huling-huli natin sa West Philippine Sea ay yung, alam nyo na, yung pangbubuli ng mga Chinese Coast Guard at Chinese maritime vessels sa ating test run sa Rory mission dyan sa Ayungin. Now, after how many weeks, may namumuong mga verbal, no? Delikado po itong sa West Philippine Sea. Naalala ko yung sabi nga ni Philippine Ambassador to the United States, si Romualdez, no? Hindi daw po yung bansang Taiwan ng parang battleground. It is the West Philippine Sea o yung South China Sea. So dito po, mukhang pikon na ang Chinese government. Pero ang ating Pangulong BBM, cool as in Mr. Cool. Yung panghuli nating article ay kung ano po yung paulit-ulit na posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan po sa ating West Philippine Sea. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay out, shout out sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Doon po sa mga nagti-team replay, ganun din po sa mga nanonood sa ating video premiere. Pagpasensyahan nyo na po, hindi po tayo makapag-live stream. At salamat din po sa tumutulong sa atin sa pagmo-moderate sa ating chat box tuwing meron po tayong video premiere. Special shout out to Miss Marie Chris Hernandez, to Ate Mighty Baisa, to Twiller Wilfred, kay Elora Liz, kay Ai Chang, si Lulu, si RN Tucent, si Tropa Kills, si Danny Reynado, Maritel T, Priscilla Acepcion, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Miyu, no? Si Miyu taga Japan po yan, kasama tulad ni Ai Chang taga Japan, si Carissa Arisa na nagpapa-shoutout. Sino pa po ba nakalimutan ko? Sila po yung mga regular doon sa ating chat box, mga active. Yung iba po, salamat po sa panonood niyo, nanyan lang po kayo sa background. So, napahaba po ang ating shout out. At kay Miss Carcleya. O, ayan. I-follow nyo po yan, panoorin nyo po. Napakalumanay po niyan. No, check nyo po yung kanyang channel. Yan po sa kasi Elora, nandyan din, no? So ituloy natin to, uumpisahan natin sa DFA, Department of Foreign Articles, Department of Foreign Affairs. Sorry po kasi napatingin ako, nasabi ko tuloy article. Meron po tayong 6 articles dito na para at least batayan natin, hindi nyo sasabing nagpi-fake news tayo. Unahin natin yung article sa GMA News Online. Ito po, DFA on China's proposals on West Philippine Sea. Kasi po itong China nag-submit po ng kanilang proposals kung ano po yung dapat gawin, no, ng dalawang bansa tungkol po diyan sa sigalot sa South China Sea nila, sa atin sa West Philippine Sea. And remember, hindi po tayo ang nag-i-encroach diyan sa karagatan na yan. Sila po. Tandaan ninyo, yung sinasabi nilang 10 dash line nila, illegal po yan. It is not recognized by any country, by any international court. Only them, their arbitrary, yung kanilang imahinasyon, gawa lang po yan. Tulad nga po ng sinasabi ko, yung kanilang 10 dash line, parang nagguhit ka lang ng larong piko. O di kaya yung, alam niyo yung laro na piko o kaya yung patintero, ganon, no? So nagbigay po sila ng proposal sa atin daw DFA
para pag-usapan at ano ang dapat gawin para no? Yung anong tawag dito? Yung Tagalog ng mapahupa yung tension sa West Philippine Sea. O ngayon, siguro, nung nabasa yan ng DFA, kaya nga sinabi nila dito, only a few were somewhat workable. Sa Tagalog, kakaunti lang naman yung somewhat pa, no? Workable, hindi naman sinabing totally workable, kundi parang lang, ganun, maybe, no? So, eto, basahin natin. Only a few of China's proposal on the South China Sea were somewhat workable, while many were contrary to the interests of the Philippines. Ayun po yung sabi ng DFA, no? Ito po ay nabalita ng March 12, pero may update po sila ng March 13. So, tingnan ninyo, somewhat lang, kakaunti, siguro. 11 yan, 12, 13, o how many? Few. Kumbaga, nabasa nila, napag-alaman nila na, wait a second, disadvantage pa rin tayo. Mas pabor pa rin siguro sa China yung mga pinagsusulat nila. Sa kanila galing yan eh. Siyempre, yung national interest nila, isusulong nila, di ba? Mokong, according to the DFA, it received a number of concept papers from China on various maritime-related proposals last year. Quote, while a few proposals were deemed somewhat workable, many of the remaining Chinese proposals were determined after careful study, scrutiny, and deliberation within the Philippine government to be contrary to our national interest. Ayun po yung sabi ng DFA. Tingnan nyo ha, after careful study, scrutiny, deliberation, no, ng ating mga opisyal, at kanilang na-find out that many of those concept papers or proposals are contrary, no? Yung contrary, yung hindi pabor sa atin, kontra. Di ba? Hindi pumapabor sa ating national interest. Ayan po yan, mga kababayan. Kaya, walang dapat pag-usapan. All we have to do is go back to the table. Remember, nung last January yata yun, di ba? Nagkita sila sa Shanghai o sa Beijing, nag-usap yung mga diplomat natin doon. Tapos sabi nila, okay, cool down muna ang tension sa West Philippine Sea. Nag-usap ng mga officials natin. Katapos niyan, eto na naman yung huling-huli. Ano nangyari? Diba? Tapos nagbigay kayo ng concept papers o proposal, tapos mas marami pala ang pabor sa inyo. Dapat, diba? Dapat nasa gitna na ang dalawang bansa ay magkakasundo. Gago. Sino ginagago ninyo? Ano sa palagay nyo? Tanga-tanga yung mga opisyal namin na oo na lang sa inyo? Ganon? The agency stressed that any agreement with foreign government should be in accordance with the mutual interest. Correct. Hindi lang yung interest ninyong isinusulong ninyo. Ano kami? Siraulong. Uulitin ko, mag-bow down na lang sa inyo. Palibasang malaking bansa kayo. Hindi. Hindi tayo papayag, mga kababayan. Aside from this, the DFA said, agreements also should not undermine the Philippine Constitution or diminish the rights of the country under international law, specifically the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or the UNCLOS and the 2016 arbitral ruling. Ayan. Under the 1982 UNCLOS, the Philippines is entitled to an exclusive economic zone of 200 nautical miles, meaning meron po tayong karapatan. Entitled tayo na kailangan makapangisda tayo doon, makapaglayag tayo. Pero anong ginagawa ng mga gunggong ng mga Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels? Remember, yung isa nating mangingisda doon sa Baho de Masinloc,
Nilangoy pa ng 5 Coast Guard nung pumuslit yung mga Coast Guard natin para mag-liberte. Pati yung BRP wala doon, kaya BRP yung BIFAR, sorry po, BIFAR. Coast Guard at BIFAR, wala that time. Kaya nakalusot yung mga gonggong na Chekwa eh. May daladalang pamalo, sinabihan yung ating mangingisda na itapon mo yung shell. Diba? Meron tayo, you are entitled. Ibig sabihin may karapatan tayo dyan sa 200 nautical miles na from, dun sa malapit sa ating coastline. Yun ang, from there, bilang kayo ng 200 nautical miles, meron po tayong karapatan dyan. Entitled tayo, yun ang sinasabi ng UNCLOS. Tapos kinatigan pa yan ng 2016 arbitral ruling. Pero ayaw tanggapin ng China. Diba? Ito. Meanwhile, the Permanent Court of Arbitration concluded in 2016 that China had no legal basis, sa 2016 na yon nag-ruling ang Permanent Court of Arbitration, that China has no legal basis to claim historic rights. Ang claim lang ng China, historical rights eh. Ang iniisip ko nga, baka dumaan lang dyan si Panda, si Kung Fu Panda. Uy, sa amin yun! Diba? To resources within the sea areas falling within its 9-dash line. Inimvalidate nga yung kanilang 9-dash line dyan dati. In no way, ito yung kinokomento ng DFA officials tungkol dito sa PH ignore China's proposal on the zero. Kasi nagre-reklamo na ang China. Ini-ignore daw natin. In no way did the Philippine government ignore China's proposal. Isasama po natin yan dito. Ito po yan. No? Pupunta tayo dito. Yung siya sa sinasabi ng Chekwa na inignore daw ng ating mga opisyal yung kanilang proposal. Gunggong pala kayo eh. Paano i-ignore yan? Sinabi nga dito, after careful study, scrutiny, and deliberation, contrary, na find out nila na yung proposal na yan o yung concept paper na yan is contrary to the national interest of our country. Also, no one should undermine our constitution or diminish the rights of our country dyan po sa ating exclusive economic zone na kung saan ipinoprovide po yan ng UNCLOS at kinatigan ng 2016 Permanent Court of Arbitration. No? Ang kupal ng China eh. Kala nila kasi kakaya-kayanan nila tayo eh. Ngayon nagre-reklamo sila. Ayan po sa ulat ng Manila Times. PH ignored China's proposals on zero. Nagngangak-ngak na sila. No? Nagngangak-ngak sila kasi bakit? Sa international stage, sa international community, in the eyes of international community, sirang-sira po ang China. Kasi kung mapapansin ninyo, lahat po ng mga opisyal ng iba't ibang bansa na pumupunta sa atin o nag-state visit ang Pangulo doon sa kanila, ano ang sabi nila? We must abide the international law. We should abide on the international ruling. Ayun din ang gusto nila eh. Kung nabasa ko nga po, ang sabi nga po ng yung Czech Republic, sa Czech Republic ngayon ng Pangulo, sabi niya, hindi pwedeng anuhin ang dyan sa South China Sea o maghari-harian dyan ng China kasi it will also affect the European countries kasi may trade sila dyan eh. Trade route po yung South China Sea na yan eh. Paano kung walang aalma dyan, nahayaan na lang ang China? Nasabi ko nga sa inyo, ito, joke-joke lang ito, joke-joke. Pero, mamaya magtayo na dyan ng tolpi. Di ba? Mamaya magtayo sila dyan ng tolpi sa kalagitnaan ng South China Sea. Ang daming barko pa man din naglalayag dyan. Di ba? Kaya ngayon, gusto nilang mapagandang imahe nila sa mata ng international community. Sinasabi nila to. Nagbigay kami ng concept proposals o concept papers sa Pilipinas para maayos itong gusot sa South China Sea o West Philippine Sea. Pero ini-ignore lang nila. Ayan. Ito po sabi nila,
Dito tayo sa baba. Yung quote na lang kasi napahapyawan na natin yan eh. Quote, "It's one initiative for one concept paper." Sabi ng Chinese official. One is about how to manage Second Thomas Shoal. Yung sa atin, tawag natin, Ayungin Shoal. Another is how to manage the fishing issue in Scarborough Shoal o yung Baho de Masinloc. While another is about ecological protection. Itong huling-huling sinabi lang ecological protection. Nako, wag kayong maniwala dyan. Yun nga pong kaibigan natin na taga Palawan eh. Kinakausap niya pa ako. Minsan nag-message pa yan sa akin, "Bro, tignan mo to. Paano binalahura ng Chekwa ang ating mga bahura." Yung ibig sabihin, yung mga corals natin, yung reefs natin. Kung paano sila mangisda. Grabe, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, ecological protection. Kayo nga gumagamit ng cyanide, di ba? Yung huling-huli. Diba? Nakita po yan. Magpapile na nga ng environmental protest ang ating bansa. Nangangalap lang ng mga ebidensya pa para matibay ang ating kasong ipafile sa kanila sa international stage. Di ba na-i-vlog po natin yan? No? Si Rimulya, saka si Minandro Guevara yata nagtutulungan kasama ang BIPAR, Philippine Coast Guard. Kita nyo yung cyanide? Kaya pala yung mga isda daw na nahuhuli maliliit, tapos yung bahura natin na bleach, na matay na po. Tapos sasabihin nyo, you submitted a concept paper or a proposal how to do about ecological protection. Gago pala kayo eh. Diba? Ito pa sabi niya. He said they hope to discuss the contents of the paper with the DFA to work out some guidelines. But it seems we were met with some kind of inaction. Kumbaga, tamilmil daw tayo. Wala daw tayong ginagawa. Parang isinelb lang natin, isinatabi yung kanilang proposal. Kaya ngayon, yan, dinadaldal nila sa international stage para makita nyo, kami yung biktima dito. Kami nga yung may gustong gawing paraan, makausap sila, pero sila ayaw. Hindi kami ang masamang tao dito, kundi ang Pilipinas. Kasi wala silang sinasabi. Diba? Ito namang Manila Times, nangihingi daw sila ng comment sa ating DFA. Binalita po ito nung March 11. Pero, nag-report ang GMA nung March 12. Nagsalita na yan, diba? Sabi, workable, no? Ngayon, buti na lang bumawi ang Manila Times. Nagsulat naman sila nung March 13 article. Ito po. Siguro sinundan nila yung sa GMA News. Kita nyo? Nagreklamo muna ang China, 11. Nagsulat ang GMA News with an update ng 13. Somewhat workable. Pero it is not beneficial. It is contrary to our national interests, undermining our constitution and our rights to our exclusive economic zone of 200 nautical miles. Ayun po yung pagkakabasa, pagkakaintindi ng ating mga opisyal nung mabasa nila yung concept paper or proposal ng Chinese government. Paano po yung gagawing sana dyan sa South China Sea or West Philippine Sea? Di ba? Akala ng China, kakatigan na sila. Ganun lang ba yun? Kasimple? Mga gunggong. Sorry naman po mga kababayan. At dito rin, malalaman natin, maybe lang I'm not concluding mga kababayan. Sino ba talaga ang may mga malaking kasalanan? Bakit tila naging Diyos-Diyos at inapi-api tayo ng mga Chekwa? Sinong mga leader natin ang may matinding pagkakasala sa ating bansa na masasabi nyong kayo ay mga traidor? Yan, di ba? Darating po tayo doon. Okay, ito na yung third article natin, no? So, siyempre, nung nalaman ito ng DFA, kasi dyan sa GMA, pinutol ko na po ito, no? Kasi mas,
titignan natin dito, ha, sa Manila Times. Mukhang nagalit ang DFA. China's proposals unconstitutional. O di ba nagja-jibe doon sa binalita ng GMA? It is contrary to our constitution. The unconstitutional, some of Beijing's proposal to address the maritime dispute with Manila are contrary to the country's interests and will violate the Philippine Constitution and international law. Ayun po yung sabi ng DFA official natin, ayaw pangalanan. 'Di ba? Kasi nga in anonymity. Nakakabulol, visit. The DFA issued a statement in response to the Manila Times headline story on March 11 titled Chinese official, PH ignore Chinese proposal on the zero. O yan, tama yan, di ba? Nagalit ang DFA. Actually, ganun din naman ang balita sa GMA News eh. Pero dito talagang barang pierce na, pierce. No? The DFA confirmed that it received a number of concept papers from China on various maritime-related proposals in 2023. But in no way did the Philippine government ignored China's proposal because it submitted its counter proposals which were products of extensive internal consultations. Ayon ang hindi sinasabi ng mga Chekwa. Nag-submit naman pala ang ating mga opisyal sa kanila ng counter proposals. Diba? Parang lang yan. Nag-akala siguro nila yung pinasa nating proposal tulad ng diplomatic protest, isinelb lang. Gago. Ay, pasensya naman po kung may mga bata po kayo. Quote, while a few proposals were deemed somewhat workable, many of the remaining Chinese proposals were determined after careful study, scrutiny, and deliberation within the Philippine government to be contrary to our national interest. This is also the exact, like a carbon copy nung binasa natin sa GMA News. Diba? Sabi, after careful study, scrutiny, and deliberation with the Philippine government to be contrary to our national interest. Diba? Eto pa, galit na po. Galit talaga tong DFA official na ito. Instead of considering the Philippine counter proposals, however, the Chinese side presented its own counter proposals. Diba, nagsinungaling itong mga Cheko na ito? Hindi nyo naman sinabi palang na-receive nyo yung aming counter proposals eh. Ang sinabi nyo lang, nagpasa kayo ng proposals. Mga gunggong pala kayo eh. Which again did not reflect our interest, especially on the issues such as South China Sea. Yan, tama yan. These matters were further discussed in person during the 8th bilateral consultation meeting. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nangyari dyan sa Shanghai, China noong January 17, 2024. Ito lang, taon na ito. It also said that the proposal raised by Chinese Vice Foreign Minister Sun Wedong in March 23rd referred to a so-called gentleman's agreement in which China insisted on actions that will be deemed an acquiescence or recognitions of China's control and administration over the Ayungin Shoal as Chinese territory. Tama lang ang desisyon nyo. DFA, no. Ang gusto nila, sila daw ang magko-control, i-recognize natin na silang magko-control dun sa Ayungin Shoal kung nasan nandun yung BRP Sierra Madre. Gunggong ba kayo? Wala nga kayong, jurisdiction dyan. Wala kayong territorial claim dyan. Binasura ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ang claim nyong 9-dash line which is historical rights. Tapos mag-i-insist kayo, sasubmit kayo ng counter proposal that you are telling us to withdraw? Di FU. Diba? Ano logic doon? Unahan ko na, mga kababayan Remember, nung sinasabi nila na hindi daw tayo tumupad sa pangako, we broke our promise to them.
natatanggalin yung BRP Sierra Madre. Ang tanong natin, sino ang nag-promise sa inyo? You have to name names. Di ba sabi ni JB, hindi si JB, si Jinggoy. Hinahamon niya ang China. Name names. Kasi galit si Jinggoy kasi ang pinagbibintangan, yung tatay niyang si Erap. Mga gunggong naman pala yung nagbibintang kay Presidente Erap. Siya nga naglagay niyan eh. Biruin nyo, bakit ko tatanggalin yung nilagay ko na ina-assert ko na sa amin yan? May territorial claim kami dyan. Dahil nasa loob yan ng aming jurisdiction ng West Philippine Sea. Bakit tatanggalin ni Presidente Erap? Di doon nag-init si Jinggoy. Pinaparatangan na hudas ang tatay niya. Ako hindi po ako naniniwala. Na hudas si Presidente Erap. Siya po ay kinudita. Ginawa ng mali. Siguro, with the urging of the Chinese, akala nila matatanggal nila yung BRP Sierra Madre. Hindi. Diba? Sana kung nagtuloy-tuloy lang si Presidente Erap ng 6 years, baka ang daming isla dyan na meron tayong mga BRP, yung barko ng Republika ng Pilipinas. Pinasadsad na lang ni Erap. Kasi yun po ang sabi ng kanyang dating Defense Minister, si Orlando Mercado. Kung di lang napatalsik sana si Presidente Erap, naku, sasaluduhan ko siya. Ngayon, saludo rin po kasi ako, iniisip ko, baka hindi sa wedding siya napatalsik eh. Baka kagagawan ng China with the urging with their money, yung sige gawan nyo ng ganung kwento para mawala yung attention sa West Philippine Sea. Yung pala si Erap, isa sa makabayan. Ayan! O kung sino pa yung makabayan, gumagawa ng tama para sa Pilipinas, siya ang pinatatanggal nyo. Ganon din ang gusto nyong gawin sa aming Pangulong Marcos. Ha? Mga gonggong pala kayo eh. Mga inutil kayo. Visit. Di ba mga kababayan? Gagawan natin ng content yan. Yung kanilang digong na yan. Yung mga Duterte na yan. Si-separate natin yan. Makikita nyo mga kababayan. Mga hinayupa kayo. Di ba? Kanila daw yun. Kayo mga kababayan. Papayag kayong isurrender yung Ayungin Shoal. Base po sa pag-aaral natin, kaya po tinatawag ko na ang Pilipinas ay Pearl of the Orient. Pearl. Ang yaman natin sa natural resources. Bakit dyan sila nangingisda? Bakit dyan sila nagkukumpulan right now? Sinabi ng aking kaibigan na nandyan sa Palawan, ang dami na naman dyang mga Chinese fishing boats, Chinese militia vessels, pati na kanilang Coast Guard, pati kanilang Navy. Ba't sila nagkukumpulan dyan? Diba? Kasi in-enable ng isang gunggong na dati nyong presidente. Ayan yan. Makikita nyo mamaya. O, ito po, sabi ng DFA official, naku, hina-high blood na naman ako, Elora, Aichang. No? Gagalit na naman sa akin ito sila Aichang at Elora eh. Host, puso mo. Andito po yan. Healthy pa naman tayo, maski na nagtitake na tayo ng mga metformin, fish oil, yung po yung mga ano ko, no? Losartan, yung pang sugar. Pag bumulagta ako dito, di antayin ko na lang si Kiboloy, kakawayan ko siya. Joke lang. O, ito pa, sabi ng DFA official natin, as Ayungin Shoal is a part of the exclusive economic zone of the Philippines, the proposal of China could not be considered by the Philippines without violating the Constitution or international law. Ano ba ang sabi ng ating Constitution? Kailangan protektahan natin ang ating mga isla, ang ating bayan. Nandiyan po yan, Article 1. National territory. O ano naman yung international law? We have to abide to the international ruling that we got. Pati na mag-abide tayo doon sa 1982 UNCLOS. O diba? Ayan. Kaso ang mga China, lawless. Diba? O, ito nasabi ko na yan eh. Yung sa 1982 at 2016 arbitral ruling. Ito na lang, the DFA underscored that the Philippines is approaching these confidential negotiations with utmost sincerity and good faith. We were therefore surprised by China's disclosure of sensitive details of our bilateral discussion. Ayan, ano sila, pikon na pikon na.
Kaya sila napipikon kasi wala po silang kakampi sa international community. Ang dami na pong nagsaside sa atin. O, di ba? O ngayon, ito, ha? Ito ang sabi ng Pangulo lang dyan. Wag mo na pala yung Pangulo. Unahin natin to sa report ng Rappler nung March 12. Ha? DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. Uy, lumabas, 'di ba doon sa kaninang binasa natin sa Manila Times, huminto tayo doon sa sensitive details. Bakit nilabas ng China? Ang sabi ko, pikon na sila dahil wala silang kakampi sa international community. Dahil tayo, maski na binubuli tayo, may pinanghahawakan tayo. Ha? Yung ating Permanent Court of Arbitration na meron tayong karapatan. Ha? Ngayon, makakabigla itong mga kababayan. Pati daw po, yung usapan ni Duterte, yung deal niya sa China, nako, talagang napikon. Ha? Hindi na po naitago ang galit nitong Chinese official na ito, na kung sabi ko sa inyo, sino yung nag-traidor sa atin? Yung sinasabi na baka siya yung nagsabi na tatanggalin ko yung BRP. tingnan yung article ng Rappler. Including Duterte. Unti ko lang masabi, nasabi ko tuloy. Duterte era deal. Naku. Dito tayo sa baba, sa medyo juicy mga kababayan. Kasi nabasa na natin to no? Ito, dito tayo magsimula. According to the report, China wanted the Philippines to commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre. Ayun pala yan. Ayun pala yung kinumit. Yung sinabi sa China. Sino nagsabi nito? Diba? Na hindi daw pwedeng magdala ang ating bansa ng building materials dyan sa Sierra Madre. Huwag niyong ayusin yan. Huwag niyong i-fix. Huwag kayong magtayo ng shelter dyan. Kasi inaantay lang namin bumagsak isa-isa yung pyesa ng Sierra Madre. Para pag bumagsak yan, wala na kayo dyan, di kami na. Nakapalibot po dyan ng Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels. Nag-aantay lang sila. Kasi po yung karagatan na yan sa Ayungin, sa Recto Bank, magkakatabi po yan, rich in natural resources. No? May gas po dyan Sabi po ng friend ko. Di ba? Saka, sabi niya, kung matatap natin yung yung oil or gas, baka mas mayaman pa tayo sa oil ng Kuwait. Di ba? Ito na. In turn, sabi ng China would agree to let only one vessel through during regular rotation and resupply missions to the BRP Sierra Madre. Ayun pala ang usapan. Huwag kayong magdala ng building materials dyan sa Ayungin or sa BRP. Ang kapalit niyan, pag umuo kayo, di papayagan namin isa lang na RORE mission ninyo dyan sa BRP na magdadala ng mga provisions. Anak ng teteng may usapan palang ganun. Mga kababayan, dun sa position paper nila, dun sa proposal paper nila, sa concept paper na sinubmit, ang sabi, ibigay natin yung control sa kanila sa Ayungin. Agoy! Pero may usapan na pala. Sino yan? Sino ang nagsabi ng ganyan na parang nagtraidor? Hindi na po nakapagpigil ang Chinese official na ito. Eto. Basa. Former President Rodrigo Duterte. Si Digong ninyo. Si Prime Minister ni Baal pala. Oh my God. I hate drugs. Eto former President Rodrigo Duterte, famous
and infamous for promising a pivot o a pivot to China, had supposedly made this understanding with China. Oh my God, I hate drugs talaga, digong. That the Philippines will not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. Oh yeah. Kaya isipin nyo, kung ito nakipag-deal si Duterte, kasi di ba nag-pivot siya ng kanyang interest, no? Nasa balita po yan mga kababayan, pero isasama natin sa next content natin yan. Bigyan ko lang kayo ng pahapyaw. Di ba umalis siya sa mga Amerikano, ang sabi niya, dito tayo militarily and economy sa China. O, ayan. Ngayon, palaisipan. Sino ang nagsabi sa mga Chekwa na aalisin natin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin? Si Jinggoy, galit na galit, hindi ang tatay ko. Siya nga ang naglagay dyan eh. O diba, sabi ni Jinggoy, sige, maglabas kayo ng pangalan. Pero ang China, tulad ni Tamilmil na BP Sara Duterte ninyo na traidor, Tamilmil. Eh kung gusto niyo palang masolusyonan ito kayong mga Chekwa, ilabas ninyo ang pangalan. Sino ang nagsabi sa inyo na tatanggalin niya ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal? Hanggang ngayon, nag-aantay tayo. So therefore, it is just a narrative. However, that narrative might become true dahil sa sinabi ng opisyal ng Chekwa na ito. It was Duterte who made a deal na huwag magdadala ng building material sa Ayungin, and in turn, ang China papayagang pumasok sa BRP ang isa na sasakyan ng Rory Mission. Di ko nakita nyo? Ha? So sa aking palaisipan, I'm not concluding, I am not saying, I'm just gonna ask a question. Hindi ba si Duterte yun? Pero sabi ng mga kampo ni Duterte, hindi ah! Kasi, kung merong aamin, traidor. Yan. They violated the Constitution. Kaya dapat kasuhan ng treason. Tama ba? Treason? Correct me if I'm wrong. Ha? Tuloy natin ang basa. In other words, said the anonymous Chinese official who spoke to the Manila Times, the Duterte administration promise, categorically with affirmation, promise Beijing that they will not be reinforcing the Sierra Madre where a handful of soldiers are stationed at a time. Ako, Duterte, nag-promise ka pa, paano mo to pababulaan na, anak ng tete. Biruin nyo mga kababayan, alam nyo kung anong provisions ang pwedeng dalhin dun ha? Pati ba naman beauty products daw sa mga soldiers natin? Tarantado. Gago tong mga check mo na to. Hindi ko lang makita dito eh. Alam ko, nabasa ko sa isang article eh. Sabi ba naman pati daw mga basta mga kababayan ha? Mga yung provisions, mga beauty pang beauty. Baka merong kinchunsu. Putang eh. Sorry po. Sorry. Mas possible. Iwasan na natin. Pero natawa ako nung nabasa ko to eh. No? Napakagago. Sa sobrang galit na ng China, na-squill. Kaya nga sabi ng galit na galit fumes, the DFA fumes. Inilabas sa public yung sensitive details including Duterte era deal. O ngayon, yari si Duterte. Eto, DFA fumes. Unsurprisingly, the DFA fume on Tuesday, March 12, the story on the Marcos administration supports in an action. Bala kayo dyan, di ba? 11 concept papers, so meaning 11 proposals, di ba? Oh, nabasa na natin tong iba na to eh. So, wag na nating pero tandaan ninyo.
Sino ang nakipagkasundo sa China? Aside from Gloria. Kasi sabi po, kasi wala naman ako sa Pilipinas that time, hindi naman ako vlogger. Sinasabi po sa akin ng mga kaibigan natin na nakakaalam dyan, lalo na sa West Philippine Sea, it was Gloria who started the dealings with China. Ang dami niyang parang business dealing sa China. O ano ang mga deal doon? Ano ang siguro, sige, magnegosyo ang China sa Pilipinas. Ano ang kapalit? Di ba? Parang kay Duterte. Ano ang kapalit? Ha? Matang ina. Ay! Pasensya na po talaga, pasensya na. Bigla na lang pong lumalabas, ano? Di ba? Pasensya na po. Biruin nyo yan. Napagkanulo ba tayo? Kaya pala, ayaw umalis ng mga Chekwa dyan. Because, bago si Panot, hindi ko naman kinakampihan si Panot, si Gloria muna, si Panot lumaban ng 2016, tapos si Duterte, di ba Gloria Duterte? Oy. Ang mga walang hiya. Aroy ko po. Ngayon, punta tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan siya sa Europe ngayon, Eastern Europe. Anong sabi niya lang? Unang-una, sinabi ko na ito. I have no choice. I have to defend it. Paulit-ulit lang yan. No square inch of land na maagaw sa atin. Naninindigan ng Pangulo. Hindi porket nakatungtong tayo sa kalabaw, pero ayun na ang mandato niya. Sabi sa Constitution niyan, sinabi ko na kanina, Article 1, National Territory. Kung sino man ang presidente, sino ang mga ating leader, dapat ipaglaban natin ang atin na nandoon sa konstitusyon. Meron tayong batas na pinanghahawakan. Ano sabi ng Pangulo sa Rappler ulit? Ulat ng March 13. Marcos on West Philippine Sea. We have not rejected any proposal China made to us. Hindi nila nire-reject. Nag-response pa nga tayo Di ba? Natunghayan natin, napag-aralan, careful study. After talking to our Philippine, di ba? Sinabi ng DFA. Hindi pabor sa atin. Lalabagin ang ating konstitusyon, lalabagin ang international law. Ano ba tayo? Di ba? Wala sa national interest natin yun. Luging-lugi tayo, hindi fair. So hindi conflicting ang sinasabi ng Pangulo. We did not reject anything. Di ba? Nag-respond kami. Sumagot, di ba? Nabasa natin. Sumagot ang DFA. Nag-counter din sila. Nag-counter ulit ang China. Ano pang gagawin natin? Sinabi na din ng ating DFA ulit. It is not on our national interest. Lugi tayo. Walang nire-reject. Huwag niyong sabing conflicting. Hindi. Sinabi ba ng DFA that we rejected it? No. Sinabi lang, it is not on our favor to national interest. Mababayolate ang ating constitution at international law. Where is the word that I read rejected? Dito lang kay Pangulong Marcos. Pero sinabi niya, we have not rejected any proposal that China made to us. But the premise is something we question. Ayun, kini-question natin. Hindi natin nire-reject. Ang dapat dyan, umupo with somebody in the middle na mag-a-arbitrate, magkakasundo. Ang problema kasi sa China bakit hindi nyo i-honor yung 200 nautical mile na nandun sa 2016 arbitral ruling? Yun lang ang hinihingi namin. The rest you can have it. Diba? The rest you can have it. And don't intrude on our territory. Nandyan na kayo sa territory namin sa Palawan. Diyan sa Luzon. Halos halikan nyo na kami. Halos rapin nyo na kami. Diba? Andyan po yung ating kaibigan mga taga-Palawan. Sinasabi po sa akin yan. Kitang-kita na namin sila. Ilan na lang ilang kilometro na lang layo nila. Mga bastos, mga walang galang. Diba? Binabastos nyo. Gusto nyo kaming sakupin Kasi ini-enable kayo ni Digong. Yan. May pinanghahawakang silang sinabi ni Digong. Ayun. Kita nyo? Sabi ng Pangulo. But the premise is something we question. Ayan. Hindi nire-reject.
Ito na lang sa dulo. The premise that China has made is that their territory follows what is now described as a democratic state. It is a 10-dash line. Ay, hindi rin ako papayag maski na ako ang pangulo ng bansa. Kailangan kong protektahan yan dahil nasa constitution yan. Pag hindi ko kayang protektahan yan, anong klaseng pangulo ako? Diba? This is not recognized by any country. Correct. Any international body. Certainly not by the Philippines. Our baseline has been well established for years now. We have the economic zone that China have already intruded upon. Correct. And until that premise that China has made in terms of all its discussion with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. Correct. Ayaw nyo mag-give in? Hindi rin kami mag-give in. Ang sa amin, tumupad kayo doon sa Permanent Court of Arbitral ruling. Ibigay nyo, lumayas kayo sa aming West Philippine Sea. Umalis kayo sa aming 200 nautical mile exclusive economic zone. Doon kayo sa 210, doon kayo. Kung gusto nyo agawin nyo yung sa Vietnam, yun, sige, doon kayo, wala kaming pakialam. Ang sa amin, national interest namin para sa aming mga Pilipino. Diba? Mga gunggong pala kayo Ha? Eto pa sabi ng China, yung daw gentleman's agreement kay Digong. Gentleman's agreement yun Yung sinasabi nila na magdadala lang, wag kayong magdala ng mga building materials. In turn, papapasukin namin isang Rory Mason ninyo. Gago pala kayo Sa amin yan, tapos kayong magbantay. Ano? Gunggong? Kung baga sa bahay mo, may nakatanod sa labas. Kailangan pantignan yung ID mo kung ikaw nga yun. Kailangan panghalungkatin yung bag mo bago ka makapasok sa bahay mo. Isa-isa pa kayo. Gago. Diba? Ano kayo? Sira ulo? Hindi tayo papayag dyan mga kababayan. Ganyan katapang ang ating Pangulo. Naninindigan po si Pangulo maski na magalit na kayong mga Duterte Balahura supporter. Wala akong pakialam sa inyo. Kung Pilipino kayo, kung totoong para sa bayan kayo, kakampihan nyo ang Pangulong Marcos kasi naninindigan siya. Naninindigan siya para sa kapakanan ng bayan, para sa ating mga Pilipino, para na rin sa kapwa Pilipino natin na ang kinabubuhay ay nandyan sa karagatan ng West Philippine Sea. Diba? Yun na nga lang po dyan. Pahapyawan ko na lang Yung LGU po dyan sa Zambales, yung bayan namin. May dredger na dyan. May nakapagsabi na po sa akin na nagmimina ng black sand dyan sa Zambales. In the province of Butolan. Kayo po dyan, mga LGU dyan sa Zambales, governor kung sino ka man. Congressman kung sino man kayo. Huwag kayong patukso sa pera ng mga Chino. Kayo ang nag-aano dyan Diba? Pinorward po sa akin yung video nung karambola na ano po nila, na pahapyawan ng karambola. Sabi, yun, may nagsusumbong sa bayan daw po ng Butolan. No? Kayo dyan, mga LGU ng bawat bayan ng Zambales, huwag nyo namang ibenta ang ating bayan sa mga China. Pinaglalaban nga natin na atin ang West Philippine Sea. Kayo naman dyan, nagpapaloko sa pera ng China? Magkano? Kayo, ilublob namin kayo dyan sa dagat dyan Kayo namang mga kababayan kong Sambalenyo, resist that one, magsumbong kayo. O kanino kayo magsusumbong? Kay DILG Secretary Abalos. Diba? Iparating natin. DILG, Abalos, tulungan mo naman yung bayan namin doon yung mga LGUs nila, mga unscrupulous, yung iba po hindi po lahat. Ayun, pahapyawan ko lang. Nang tokwa naman. Yung presidente natin sabi walang maaagaw na square inch of lupa. Anong ginagawa ng LGU sa Zambales? Binebenta yung bundok. Minimina ng mga inchik. Di ba more than square inch yung Pangulo? Pakicheck nyo naman. Tulungan nyo naman yung mga kababayan naming Sambalenyo doon na nagre-reklamo na. Binabaha sila. Lulubog sila. Saan mapupunta yung tubig dagat na dinidredge? Actually, bigyan natin ng isang content yan No? Papahapyawan na rin natin. Gusto nga pong paimbestigahan ni Jinggoy. Salamat po, Senator Jinggoy. Saludo ako sa iyo. Sana ituloy mo yan. Anak ng towa para ma-unmask yung mga LGU dyan. No? Na
Mga FU kayo, ganid kayo sa pera. Ano ba nilalaman nyo? Pera? Ha? Tapos papakain nyo sa pamilya nyo, pera? Na galing sa kalokohan? Di ba kinakokonsensya? Na naapektuhan yung mga kababayan yung sambalen nyo dyan? Nakakaasar kayo, ha? Sana naman, Pangulo, mapanood dito ng Pangulo, makarating kay Pangulo, isumbong kay DILG Secretary. Yun po, sabi nyo, no square inch of land. O ano nangyayari? Nagmimina sila dyan sa Zambales ng black sand, itatapon dun sa ano nila. I-reclaim nila yung ano doon. O di ba ninakawan na tayo? Pag nanakaw yan eh. Kasi pinagkanulo ng mga LGU. Pakicheck nyo yan. Hindi lang yung salita, Pangulo, paki-check 'yan. Kasi nagrereklamo na po ang mga sambalin nyo. Hinanakawan tayo ng lupa ng China. Ito po, last article. Sama lang natin. Inulit ng Pangulo sa Manila Standard. Marcos, PH won't waiver in defending sea rights. Yan, hindi tayo magwi-waiver. Hindi tayo maaantig ng China na, ganito, no? Ang atin. Ang kanila, doon kayo. Layo-layo nyo. Mahigit 1,000 kilometer ba layo nyo? Di ba? Kakaya kayo eh. Mang-aagaw kayo eh. Ito pong sabi ng Pangulo. We adhere to the rules-based order and seek the cooperation of all nations to abide by the principles of the UN Convention on the Law of the Sea. Tama naman. Member pa dyan ng China, ha? Some other country is claiming that our territory is actually theirs. Correct. But rest assured, we will not allow it because it is very clear that this West Philippine Sea is part of the Philippines. Ayan, correct. Ha? Ano nang sabi ng China? Talagang di nila kayang Pangulo. Hindi tulad ni Duterte na nagsasabing weak leader ang Pangulong BBM. Ikaw nga weak eh. Meron kang gentleman's agreement pala, lumabas. Di ba sabi ng Rappler, demandan yung Rappler. Sinabi nila, Duterte era deal. Nakipag-uusap ka pala eh. Putang. Kaya pala yung kababayan naming mangingisda sa Zambales, galit na galit sa'yo kasi hindi mo tinupad yung pangako mo. Ha? Natutulungan mo ang mga mangingisda doon, hindi pala totoo yun? Mayroon pong balita dyan. Galit na galit sila. Hanggang bunganga ka lang, Duterte. Wala ka pala. Kala namin matapang ka. Ngayon pala, bunganga lang eh. Diba? Malalaman nyo, pag ito tinapik natin yung isa, ilabas natin yung mga ebidensya. Nakapangalap po tayo ng mga article ng mga kalokohan ni Digong. Yan. Sabi naman ng Beijing, China, it remains committed to a dialogue with the Philippines to resolve disputes in the West Philippine Sea. We stand ready to continue to work with the Philippines to properly handle differences through dialogue and consultation. Tama. Kami rin gusto rin namin. Pero, huwag nyo kaming gaguhin. Huwag nyo kaming i-disadvantage. Hindi mutual ang gusto nyo eh. Based on that position paper o proposal paper o concept paper you have. Hindi mutual eh. Kaya nga sabi ng DFA, pinorward nila yan sa Pangulo. Alam ng Pangulo. Kaya nga sinasabi ng Pangulo, we did not rejected it. It is not on the best of our interests. Di ba? O pag-usapan. Ako sa akin lang, ulitin ko. Gusto ko. Umalis kayo sa aming exclusive economic zone. Kung gusto nyong makitie up ng business sa amin, negosyo tayo. Joint exploration, say yes. But you don't have the right to stay in our exclusive zone. Wala kayong karapatang mapangisda dyan. Gamitin ang aming karapatan without our permission. Yon! Hindi kayo ang magpe-permit sa amin. Gonggong. Kay Duterte, pwede yon. Ay, grabe kayo. Gusto nyo pala ng kasunduan eh. Tapos ang yayabang ninyo. Ano sabi ng presidente ninyo? Ayaw nilang makipaggera. Ayaw din ni Xi Jinping makipaggera, mga kababayan. Gano'n naman pala. Bakit nyo kami ginagago? Diba, sinabi po yan ni Xi Jinping nang punta sila sa San Francisco? We don't want a cold or hot war with any country. Ayaw nyo pala eh. Bakit ang yayabang ninyo? Diba? Kaya ako po saludo kay Pangulong Bongbong Marcos. Bahala na kung sabing sip-sip ako. Pro-admin po ako. Ang atin ay atin.
Pinoprotektahan ng Pangulo ang ating kasarinlan. Iyan po ang mandato niya na binigay ng konstitusyon sa kanya. Article 1, the national territory. Basahin niyo po sa Philippine Constitution. Kaya pinaninindigan lang ng Pangulo. Kasi kung hindi niya yung paglalaban, baka i-impeach siya. Oh, di ba? Yan lang si Digong, nahuli. Duterte era deal with China. Ayon! O kayo, ano conclusion nyo ngayon? Sa palagay ninyo, ano pang deal ang sinabi ni Prime Minister ni Baal sa mga amo niyang Chekwa? Oh, nakita ninyo. Kaya, hindi weak ang Pangulo ko. Saludo ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, kumbaga, isipin ko, mangyari na ang mangyari, pero ipagtatanggol ko ito. It is my sworn oath to defend the territory of the Republic of the Philippines. O diba? Saludo, sir. O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.